Ipinakita ng Philippine Coast Guard ang mga larawan ng aktibidad ng mga mangingisdang Chino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kita ang malawakang pag-harvest ng giant clams o taklobo noong 2016 ng mga mangingisda na pinaniniwala ang mga miyembro ng Chinese Maritime Militia. Sa isa pang larawan, makikita ang isang lumubog na service boat na pinabayaan na lamang makasira sa kalikasan. Isang malaking stingray din ang nakitang isinasakay sa malaking bangka. Dalawang pawikan na nakuhanan ng larawan na nahuli subalit pagkalipas ng 2 araw, nakitang patay na ang isa. Maging ang pufferfish na ito ay hindi nila pinatawad. Nang wala nang makuhang giant clam, makikitang kinayod nila ang seabed ng shoal at pati maliliit na shells kinuha na rin. May mga larawan din ng nakatambak na giant clams at mga pinapatuyong pufferfish. Ayon sa PCG, simula noong 2016 nang lumabas ang ruling ng The Hague na pagreserba at pagprotekta sa mga giant clams at coral reef sa West Philippine Sea, lalo na sa Scarborough Shoal, ay patuloy na inabuso at sinira ng mga mangingisdang Chino ang bahura at kinukonsinti naman nito ng China. So nakakalungkot po na many years after the finding of the 2016 arbitral ruling, wala nagbago. No, sinisira pa rin ng Chinese fishermen and by extension, tolerated by the Chinese government, the environmental destruction in many parts of the South China Sea, West Philippine Sea, and in particular, Bajo de Masinloc. Hinamon ng National Task Force West Philippine Sea ang China na patunayan na hindi sila ang nasa likod nito sa pamamagitan ng pagpayag na kumuha ng third party o sumailalim sa international scrutiny ang Bajo de Masinloc upang matukoy ang tunay na kalagayan ng shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nakakaalarma at nakakabahala ang sitwasyon ng bahura dahil sa pagkaubos ng mga giant clams at iba pang likas na yaman doon. So that is our challenge to China. If it considers itself as a protector of the environment, they should open up Bajo de Masinloc to international observers, let third party, not necessarily the Philippine Coast Guard, not even Philippine groups, because sasabihin na naman nila, gaya nung sinabi nila sa ginagawa ng ibang mga civilian groups, that these are all part and parcel of Philippine propaganda. So we can ask third-party groups, environmental groups, or any other group to do a fact-finding mission. Gagamitin ang mga video at mga larawan sa pagsasampa ng kaso laban sa China. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.